Habang kaliwat kanan ang mga kontrobersyang kinahaharap nila, kinumpirma mismo ni NBI Director Melvin Matibag na umalis ng bansa nitong August 2 sina DDS Senador Loren Legarda at ang anak niyang Batangas Representative Leandro Leviste. Hindi po umapil kasi po nagbiyahe umalis po. No, kasi positive po yan, umalis po. Actually, parehas po sila ni Senator Legarda na So, umalis. confirm po yun, kasama po yung kanyang nanay, si Senadora. Magkaiwalay po. Ayon kay Matibag, magkaiba ang kanilang flight, parehong dumaan sa Hong Kong, ngunit iisa ang final destination, France. Nagkataon lang ba? O sadyang timing na timing ang kanilang pag-alis? Mas lalong umugong ang tanong matapos ang sunod-sunod na pangyayari ngayong linggo. Si Leandro Leviste po umalis po noong August 2 papuntang Hong Kong. Yun po yung kanyang biyahe. Si Senator naman po umalis noong August 2 rin. Magkaiba po na flight via Hong Kong, pero ang final destination is France. So yun po yung details na nandiyan dyan, ano po. Habang tatlong magkakasunod na araw ng missing in action si Legarda sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at maging sa mga sesyon ng Senado, ang anak naman niyang si Crying Leandro ay hindi rin sumipot sa itinakdang pagdinig ng NBI kahapon, Agosto 6, matapos siyang padalhan ng subpina kaugnay ng kontrobersyal na umano'y honey trap operation laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Kailan niyo po inilabas yung subpoena for Leviste, sir? Lunes po, maaga pa po. Lunes pa po. Nauna po ito sa kanyang flight, tama po? Tama po. I'll just check the date po, DJ Chacha, Sige para sigurado po tayo. Oo, no, Monday, sir, is August 3, so mukhang nauna po yung paglabas niya ng nauna po, bansa. yung ano niya. Sa halip na personal na humarap sa NBI, abogado ang ipinadala ni Leviste. Mas lalong naging palaisipan ang lahat ng ihayag ni Matibag na nakalipad na ang mag-ina bago pa man opisyal na mailabas ang subpena laban kay Leviste. Legal ba ang kanilang pag-alis? Oo. Ngunit hindi rin maiiwasang itanong ng publiko, bakit parehong wala sa bansa sa gitna ng lumalalim na mga investigasyon? Pero it was already been made public nung Friday. Signed na po yung subpoena na ipapadala. Pero he was able to engage a lawyer. May lawyer po siya na in-engage. So kung umalis na po siya ng August at na-receive yung subpoena, nakapakuha pa siya ng abogado. May pinasa pong sulat yung abogado niya sa amin. Ano pong nakalagay sa sulat, Director? Pares din po nung kay Kong Jing Paras nang sinasabi dun sa sulat ang salita po nila kailangan makita nila yung mga ebidensya laban sa kanila. Yung po yung sinasabi. Ang problema po nito, fact-finding po ito Hindi pa naman po sila considered na may kaso, kakasuhan. Gusto namin magbigay linaw po sila doon po sa mga lumabas nga po na issue na ito. Samantala, ayon naman kay Senator Erwin Tulfo, nag-file naman daw ng leave of absence si Paru-Paru Loren sa Senado mula Agosto 3 hanggang Agosto 5 dahil daw sa medical reasons. Director? Nagpaalam ho yata naman may leave of absence po si Senadora Loren in fairness to her. Okay. Medical leave po, pausap po namin ni SP, yung aming executive secretary. Ang sabi naman na nag-file po ng leave si Senadora So may Loren. may authority po, travel authority. May travel authority. August, I believe, August 2 yan. 3 to 5. August 3 to 5. For how long daw? Kaya nga po, nung hearing po ng Kwan, wala po siya, absent po siya. Pero pabalik sa Sa kaso ni Crying Leandro, patuloy siyang iniimbestigahan ng NBI matapos siyang pangalanan sa mga salaysay ng mga naaresto sa Malate Entrapment Operation bilang umano'y financier ng planong pag-frame kay Recto. Mariin niyang itinanggi ang aligasyon at nilinaw rin ng NBI na binibigyan lamang siya ng pagkakataong magpaliwanag at hindi pa siya itinuturing na may sala. Ngunit hindi lamang NBI investigation ang kinahaharap ng anak. Kumbaga gusto rin namin po silang tulungan kung talagang hindi sila involved. Dapat po siguro papanagutin natin itong mga tao na naglalamay po sa kanilang pangalan. Pero as we speak daw, marami na pong mga lumabas na ebidensya. So mas maganda po, umarap sila sa amin. Sabi naman nila sa tamang forum, sa tamang panahon, umarap po sila dito sa NBI and we will confront them with the evidence that we have. We cannot give them the copy of those evidence kasi po,
there is a memorandum circular ng DOJ, yung 048, na hanggat hindi po tapos yung investigation, we cannot release portions of the evidence that we have gathered. May hiwalay ding aktibong preliminary investigation sa Office of the Ombudsman kung saan kapwa nakasama sina Paru-Paru Loren at Crying Leandro kaugnay ng magkahiwalay na reklamong inihain laban sa kanila. Kaya lalong umiinit ang usapan online. Habang inaabangan ng publiko ang paliwanag ni Leviste sa NBI at ang pagbabalik ni Legarda sa Senado, pareho namang nasa France ang mag-ina. Nagkataon lang ba ang lahat ng ito o sadyang mas pinili muna nilang lumayo habang sabay-sabay silang nahaharap sa matitinding issue?